Ito may tatala kung walang naghayag, kung walang nagbigay pahayag. At walang kaparaanan ng tao at walang talino para maihayag ito at tuparin. Kaya sa pamamagitan ng kadakilaan ng Ama sa mga ginamit niyang tao mula pa sa una, nahayag ang kanyang kabutihan ng kanyang kadakilaan at ang kanyang pagmamahal ay naipapadama sa mga anak niyang kumikilala, tumatanggap at nagpapahalaga sa kanya. Sapagkat hindi mo mararamdaman ang pagpapahalaga ng Ama kung hindi mo siya dadamhin, hindi mo siya makikilala kung hindi mo siya hanapin at kilalanin, hindi mo siya mapapatotohan ng buhay kung hindi ka muna magtitiwala sa Kanya. Napapatotohanan ng Kanyang mga banal na salita ayon sa taong tumatanggap at nagsasabuhay nito. Kaya't patay ang mga salitang banal sa tao na tumanggap na hindi niya sa buhay. Yaon nga ang bilin at wika niya, ang nagsasabuhay sa akin salita ay buhay ang pananalig at pananampalataya. Buhay ba ang Ama? Ang paghahari ng Diyos ay katulad din ng isang malaking lambat na inihagis sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno ay hinila ito sa pampang. At naupo ang mga tao upang pagbukod-bukurin ang mga isda. Tinipon nila sa mga sisidlan ang mabubuti, ngunit itinapon ng mga walang kwenta. Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel at ihihiwalay ang mga makasalanan sa mga banal. At ihahagis ang mga makasalanan sa maningas na pugon. Dooy mananangis sila at magngangalit ang kanilang ngipin. Walang tugot ang paghahari ng Ama. Walang tigil ang paghahayo ng mga salita niya at gawa niya. Walang tugot ang paggamit niya sa kanyang mga anak sa pamamagitan ng kanyang espiritu. Walang humpay ang pagpapabatid niya at pagpapalaganap ng mga aral niya. Walang kamatayan ang kanyang kapangyarihan at pagmamahal. Walang kamatayan siyang Diyos na totoo at buhay kanino man. At kailanman, walang tugot ang kanyang paghahari sa bawat mapaghaharian, tunay na mapapatotohanan siya'y buhay na buhay. Hinambing niya sa lambat ang paglilikom niya sa mga tao. Nang bawat matitipon na tunay na nasa kabanalan at kabutihan ay paroroon sa kanyang kalangitan. Ang paghahari ng Ama'y walang hangganan at katapusan. Patuloy na naghahanap ng pawang makatotohanan ng matapat niyang anak at nakikiisa sa kanyang kabutihan. Walang hanggan ang kanyang paghahandog, walang katapusan ang kanyang pag-aalay. At ang bawat pinag-aaharian niya ay nakikita lahat ito. At ang bawat nag-ahari ay Ama, napapatotohan ng buhay na kumikilos sa kanila. Anak ka ba ng Ama? Nagmimithi ka bang kilalanin siya? Hindi mo siya makikilala sa madaling panahon at oras araw lamang. Hindi mo siya madarama sa panandalian lamang na naging masaya ka dahil may pera ka. Na naging maligaya ka dahil nasunod mo ang gusto mo. Na naging masaya ka dahil may bagay ka, na naging masaya ka dahil nakakain mo ang gusto mo. Ang tunay na paghahari ng Ama sa kalooban ito nararamdaman. Sa puso't isipan tinatala niyang tuwiran, sapagkat ang paghahari niya ay doon sa kaloob-looban mo, mapapatotohanan siya'y buhay na kumikilos sa buhay mo. Ano nga ba ang gusto niya at layon niya? Bakit kailangan mahirapan pa ang tao? Bakit kailangan magdusa ka muna? Ngunit, ang pasubali nga, ano ba ang pagdurusa? Ano ba ang paghihirap? Kung kinikilala mong may Diyos Ama, tinatapos niya itong lahat. Kaya nga't ang wika niya, ang lahat ng mahilab na mga isda ay pagbubukur-bukurin. Ngunit ang mga walang kwenta ay kanyang pakakawalan. Itatapon ito sa takdang panahon. Yaon nga ang mga taong tinutura niya. Nang mga walang kwenta ang ginawa, mga walang kaalaman sa kabanalan at kabutihan, na patuloy ang kasamaan at patuloy ang ginagawa nila, yung layon lamang nila. Isa sila sa masasakop ng kasamaan at paghaharian ng dilim. Subalit ang pinagharian ng liwanag at pinagharian ng Ama
tunay ng kaligtasan kanilang kakamtan. Mga minamahal, mahirap mapagharian kung bilang ikay tao lamang. Sa pag-iisip, sa damdamin mo kapag pinanaig mo ito, walang makapaghaharing banal at totoong banal na ama sa iyo. Ngunit hinihingi ng pagkakataon ng Ama, ang lahat ng mga anak niya ay matutong kumilala at makarinig, may pandinig naman sila. At wag lamang ang pandinig na ito'y ginagamit sa kung ano-anong salita, kundi gamitin sa kanyang mga banal na salita, mga banal na aral na titimo sa diwa, titimo sa kalooban na magsisilbing magbubukas diwa, upang maunawaan ang kanyang mga nilalathala sa lupa. Alalaumbaga, paano mo susundin ang kalooban ng Ama kung ang sinusunod mo lamang ay sarili mo? Paano mo masusunod ang kagustuhan niya kung ang susundin mo ay kagustuhan mo? Paano mapapakita ng Ama na siya totoo at tapat sa bawat isang tao kung hindi magpapakatapat sa pagkilala at totoo sa Kanya? Mga minamahal, panawagan sa lahat ng dako, pakikipag-ugnayan at pakikipagtotoo, hindi lamang sa salita, kundi sa gawa, sa isip, sa diwa, sa kaloob-looban, manahanawa ang Diyos na dakila. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Walang puwang, walang patlang, siyang naghahandog, nag-aalay sa lahat. Ang bawat tagubilin niya ay kay inam, kay buti kanino man. Subalit ang bawat nagubilin niya, hindi lahat ay susunod at makasusunod. Mapapalad ang nagnanasa na siya ay kamtin at mapagharian. Ang buong katauhan, siya ang mangibabaw. Sapagkat mapapatotohanan ng Ama, ang salita niya ay may buhay at di mamamatay kailanman. Noon, ngayon, at magpakailanman, hindi kayang baliin ng tao, sapagkat matwid niyang sinasabi ang lahat ng tama't tumpak na marapat niyang ipahabot at mapahatid sa lahat ng dako. Mga minamahal, ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Tumitibay, tumatatag ang pananalig habang may pinagdaraanan sa buhay. Kaya pasalamatan nyo ang Ama sa mga dinaranas ninyong pagdalisay at ipakikita niya kung anong dinaranas nyo ay kakibat nyo'y siya. Kung anong sinusuong nyo'y siya pa rin naman ang inyong handungan at siyang nakalaan para ibigay ang tama't tumpak, nagawad at ginawad sa lahat. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mula sa Exodo. Ito ang inawit ni Moises at ng mga Israelita para kay Yahweh. Itong si Yahweh ay aawitan ko sa kanyang kinamtang dakilang tagumpay. Ang mga kabayo't kawal ng kaaway sa pusod ng dagat, lahat natabunan. Buhay ba ang Ama? Doon napatutuhanan ni Moises na tumalima kung ano ang magagawa ng Ama na di niya magagawa. Kung ano ang gagawin ng Ama na di niya kayang gawin. Kaya't kung papaano napatutuhanan ng Ama na siya ang nag-atas at inatasan ay siya, sumunod tumalima, mahirap man ang kinamtan niya. Sapagkat kung di ka tatalima, hindi mo mapapatutuhanan ng sinusundan mo'y Diyos Ama. Kung hindi ka susunod ay di mo mapapatutuhanan ng siyang nag-atas at kumilala sa iyo. Kaya't nakasunod ba kayo? Bagamat wala ang isang apo kunching, ay naririto pa rin kayo. Magalak magpuri kayo, di nasubukan kayo ng Ama, sapagkat siya ang kinilala nyo at pinagtiwalaan. Ano nga baga ang magagawa ng tao? Walang magagawa na kahit na anong mabuti sa kapwa-tao, kung di ang Ama ang gumagawa ng mabuti kanino mang anak niya. Kaya't kung papaano minimithi ang kabutihan at nagpapakabuti, nakatunghay ang Amang mabuti sa lahat at ang bawat kabutihan, siya ang magbabalik, magpapalit ng higit ganting mabuti rin. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kaya't kung paano nakaawit itong si Moises,
ang mga hinirang niya sa pamamagitan ng Espiritong kaugnay ni Moises, kaugnay ng Ama, kaugnay ng Anak, makaaawit din sa bawat kaganapang mabuti sa kanilang buhay. Purihin ka, O Amang dakila, sa lahat ng pagtawid mo sa bawat araw. Paglingap at paggabay mo, na di kailanman talusira. Ikaw ang liwanag, ikaw ang sandata, ikaw ang tabak, na kailan may talim na di pupurol. Ikaw ang lakas, ikaw ang ligaya, ikaw ang kapayapaan, tuwi na sa bawat handog mo nakikilala ka, sa bawat alay mo'y nadarama ka, at sa salita mo'y nagtitiwala ang tapat na sa'yo'y mga tumangga. Nahahayag ang kadakilaan mo at napupuri kang lubos ng mga nagtitiwala sa'yo. At ikaw ang buhay, ikaw ang kalasag, ikaw ang mugat ligaya ng lahat. Na kung papano ikaw ang sa tuwinay handatang mainam, tinig ng sinuman, himig ng lahat, ay ikaw pa rin naman. Salitang binibigkas, alay na aral mo, ay di kayang tuptin bilang katauhan. Kaya't patutuong Espiritu mo ang siyang may alay. O aking Ama, ikaw ang sigla, ikaw ang liwanag. O aking Ama, o aking Ama, o aking Ama, ikaw ang lahat-lahat. Buhay ng tao, sa iyo nakasandig, sa iyo lalagak ng mga matapat. Kaya't ikaw ang kikilos sa lahat, sandata kang di kailanman matitibag. O aking Ama, o aking Ama, tulad ng anak mo. Si Moises, Abraham, Isaac at Jacob, David at sinumang inalay mo sa lupa, na nakilala at kinilala na mula sa'yo. Yamang ikaw ang siyang naging pangunahin na sinundan nila at magpahanggang ngayon. Papatutuhanan mong ikaw ang siyang buhay at galak nila, at kailan may di mapaparang, di mamamatay, mga anak mong luluha na lamang. O ikaw, Ama, ang daan ng katotohanan. Sigla ng buhay, liwanag na kamtan, nang dahil sa iyo lamang. Tulad ni Moises, haliging apoy ay iyong tinanglaw, at magpahanggang ngayon, ginagamit mo ito, tanglaw ng sinuman. Espiritu mong walang maliw kailanman, noon ngayon, Amang mahal. Sino man ang sa'yo'y nilukoban ay di mapaparang. Nais mong ialay ay gagawin mo at magagawa mo kahit na magpakailanman. Tulad ng himig na di kayang batirin at di kayang tularan. Upang mapatotohanan ang anak mong minamahal ay magagawa ng ano paman. Magagawa mong gawin ang lahat ng bagay na may buhay at maaari mong buhayin kailanman. O aking Ama, o Ama ng lahat na naghahari at di mamamatay. Pagdaka kailanman, saan man sumuong, maging ito ay laban. Ikaw ang tapang, ikaw ang lahat, ikaw ang buhay, ikaw ang Ama, at lahat-lahat ay kakamtan sa patnubay mo't sa pagnanasa mo.
maganda tulad ng pagsikat ng araw sa araw, mapapasilay mo ang nasa mong pasilay sa mga anak mo. O aking Ama, nadimlan mang tao'y mapagliliwanag. Magupo man nila ng kapatao nila, ay magagawa mong agawin sa kanila. At ikaw ang siyang maghahari at mangunguna upang itindig mo at itatama mo buhay na gulapi. O aking Ama, o aking Ama, o Ama nila. Ikaw ang buhay, ikaw ang sigla, ikaw ang lahat. Anumang uri ng sakit ay batid mong lahat. Ikaw ang uri ng kagalingang di mapapantayan. Ikaw ang kagalingan ng kaluluwa at katawan. Nekarameneyahana, nekarameneyahana, nekarameneyahana. Tinig ng iyong mga anak ay kilala mong lahat. Yamang ikaw ang bumuhay, nag-alay ng buhay. Nagkaramanayahana, nagkaramanayahana, nagkaramanayahana. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Ay, kay buti mo, Ama. Kapag gumawa ka ng kanta sa sarili mong tono, maring ulit-ulitin mo ito bago mo makuha lahat. At maging yung pagsusunod-sunurin mong mga kataga, kailangan nakarhyme sila. Kung yung tugma-tugmat, akma-akma, kapag hindi mo ginugulan ng mahabang pagsisiyasat at pag-aaral, baka pag-awit mo, lumabas pang sintonado kung palikwad-likwad.